stroke ay isang medical emergency dahil kapag di mo naagapan ito, pwedeng mauwi ito sa panghabang buhay na pagka-paralyze. Dalawang klase ang stroke, isang ischemic at saka isang hemorrhagic. Ang ischemic, ito ay nababarahan ng ugat dahil sa mga pagkain kinakain. Pero yung hemorrhagic stroke, ito ay yung may bleeding sa brain. Less common siya. Ito ay yung mga may head injury, yung aksidente, yun ay yung pagdurugo sa brain, yun ay hemorrhagic stroke. Pero kahit na anong klaseng stroke na meron ka, ang blood flow sa brain ay nabablock, kaya yung parte ng brain nagsisimulang mamatay dahil walang oxygen supply. Kaya kailangan immediately mabigyan siya ng medical attention. Okay, anong mga causes? Pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng stroke ay mataas ang blood pressure. Pag mataas ang blood pressure, pumuputok ang blood vessel, nagra-rupture. Of course, paninigarilyo. Yung nicotine content ng sigarilyo ay nakakapagtaas ng blood pressure. Lalapot ang iyong dugo kapag mataas ang iyong blood pressure. Pag malapot ang dugo, prone ka sa blood clots. Ang pag-inom ng alak, sinisira ng alcohol ang mga blood vessels. Pag nasira siya, hindi ka makakasend ng oxygen supply doon sa area na yun. At pag mataas ang blood pressure mo, mataas ang blood sugar mo, mataas ang cholesterol mo, iinom tayo ng mga gamot. Akala natin ito ay makakapagpababa ng mga laboratory works natin. Yung pala, pinapalapot niya ang daloy ng dugo, nagkakaroon ng blood clots na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng stroke. Obesity, dahil nga sa fatty deposit sa ating katawan, namumuo ito at bumabalot sa ating artery o bumabara ang mga taba sa artery na nakakakos ng stroke. Ito ang pinaka-importanting malaman natin. Warning signals ng stroke. Paano mo malalaman na may stroke ang isang tao? Tandaan natin, FAST. F-A-S-T. Pangitiin mo siya, tingnan mo kung pantay ang kanyang facial feature. Kung ang isang side ay ngumingiwi, medyo warning signal na yan. A, arms. Itaas mo yung kanyang kamay at tingnan mo kung babaksak ito. At pasalitain mo siya. Pag napansin mong nabubulol, may speech difficulty, ingat lang, of course, T, time is an essence na kung napansin mo, isa dito ang simptomas na nararamdaman ng kasama mo, dalhin mo na agad sa emergency ng isang hospital para malapatan agad ng lunas upang sa ganon ay hindi tayo magkaroon ng permanent damage sa ating katawan dahil mapaparalyze siya permanently. So, yung first 3 minutes ay very, very important na makasend agad tayo ng oxygen supply sa brain natin upang sa ganon hindi makakreate ng permanent damage. Hindi lahat ng stroke meron simptomas na pinapakita, pero mga minor na simptomas ay maging attentive tayo tulad ng biglang nawala ang balas, palakarin mo, parang nadadapa-dapa siya o na tutumba-tumba siya. At kung matindi ang sakit ng ulo, bigla siyang nanghihina, biglang nasusuka, madaling mapagod, ang mata niya ay biglang lumalabo at mabilis ang tibok ng kanyang puso, ito ay other warning signals na ang pasyente na ito ay nakakaramdam. At kung isa sa mga manifestation ay kanyang dinaranas, dalhin na agad sa hospital for emergency treatment. Okay, so tandaan niyo po yan, ano? So ano po ba yung mga food na dapat pong iwasan sa stroke? Top of the line ay processed meat. Worst food yan para sa stroke. Dahil may trans fat siya. This is artery clogging fat. At yung mga fried foods, kung ikaw ay malimit sa mga fast food restaurant, ikaw ay high risk din sa sakit or sa stroke. Dahil usually sa mga fast food restaurants, ginagamit nila ang mga cheap oil. Tapos, paulit-ulit nilang inilulubog dun sa same mantika na yon, nagre-release ng acrylamide level at high temperature. Ito ang masama sa ating katawan. Ito ang oil na naki-increase ng fat levels, kaya babalot ito sa ating arteries na siya magkakaroon ng bara sa ating arteries. At saka mahilig na uminom ng mga soda, soft drink, dahil nga sa high sugar content nito, ito ay nakalink sa high blood pressure at sa stroke. Nagdudulot ito ng inflammation ng iyong mga arteries. So tigil-tigil na tayo sa mga soft drinks, hindi yan malusog para sa ating katawan. At of course, Red Bull, dahil nga ito ay energy drink, nagkukos ito ng palpitation at high risk ka rin sa stroke. Diet soda, huwag tayong iinom ng diet soda kasi ito ay may tinatawag na aspartame na ang end product ay formaldehyde na ito ay pang-embalsamo ng mga cadaver. Ano ang ginagawa? Of course, dinidestroy niya rin ang ating mga blood vessels. Of course, donut.
versus ng ito na ating makakain. High in trans fat dahil sa pinipirito pa to. At ito'y matamis, high in cholesterol, nag-i-increase to ng plaque build-up sa ating arteries. Kung merong plaque build-up, may fatty deposit build-up, nagnanaro ng ating daluyan ng dugo, therefore, high risk tayo sa stroke. Last but not the least, mga junk foods, yung mga chips, loaded ito with trans fat. Nagkakaroon din ito ng plaque build-up at nakakaroon ng bara at high risk ka sa stroke. Okay, so take note po dun sa mga pagkain na dapat pong isama natin sa mga listahan para makaiwas po tayo sa stroke. Ngayon naman, Ate Mirna, ang mga recommendations nyo naman, yung mga check na mga pagkain na mainam naman para ma-prevent ang stroke or makatulong din sa ating mga stroke patients. Okay. Ang top of the line natin ay high fiber foods. Of course, iwasan na natin ng mga baboy, baka, chicken, sapagkat especially ang mga baboy ay 1 month bago siya ma-digest. So, nagkukos ng bara sa ating colon. So, kung barado ang ating colon, barado din ang ating mga arteries, high risk tayo sa stroke. So, bakit ano nagagawa ng high fiber food? Ang high fiber food ay tinatawag na walis ng katawan natin. Winawalis niya ang mga toxins, cholesterol, mga fats, inilalabas niya lahat to. Makukuha natin ito sa mga kahit anong green leafy vegetables, ito ay high in fiber. Isa pa dito ay dates. Alam ba natin, pagka ikaw kumain ng dates, ito ay talagang mainam para ma-improve ang daloy ng dugo mo at ugat mo. At ikaw ay hindi prone sa stroke dahil ito ay mataas sa potassium at magnesium na mahalagang mineral para ma-prevent ang stroke. Pineapple, nagtataglay ito ng enzyme na bromelain na may anti-clotting factor. Ang avocado ay known sa pagpapababa ng bad cholesterol para maalis ang mga bara at yung mga fatty deposits ay matanggal. Okay. So Ate Mirna, isa po sa mga inaabangan po nila Miss Mirna yung mga natural remedies na ibinibigay niyo po para sa stroke. So ano po ang mga gusto niyong ituro sa kanila na natural remedies? Kapag ang isang pasyente ay nai-stroke na, ngumingiwi na ang kanyang face, naglalaylay na ang isang kamay o kaya ay nabubulol na ang kanyang pananalita, ito nang gawin mo. TKM, touch therapy. Yung left pinky finger, hawakan ng right hand. Ito ay nakakaluwag ng daluyan ng dugo. At kailangan natin tulungan na maalis ang pressure. So, paduguin ang lahat ng daliri. At kung maaari, ipinch mo lahat para ma-relieve yung pressure. At habang naghihintay tayo ng mga kasama natin, nakita mo, ikaw lang ang nandyan sa kasama mo na nai-stroke, ibabado agad yung kanyang paa sa warm water kasi ang warm water ay nakaka-dilate ng blood vessels. At maglagay ka ng cold water naman sa ulo, sa scalp, sa leeg upang ma-preserve mo yung blood flow sa brain. Ang ating goal, right away, ay ma-stimulate ang circulation, ma-release yung pressure. Yan ang immediate na dapat na gawin. Kung na-stroke na, recovery plan na tayo. So, kailangan mo ng stroke rehab. Ituturo sa'yo paano i-rehab yung paggalaw ng mga kamay mo para hindi siya manigas, para hindi siya ma-deform, para mabalik ang kanyang function. So, yan ang primary goal natin. Within 6 months, mabalik natin ang kanyang regular muscle function. Usually, ang stroke patients ay constipated kasi bawal lang umire kasi pag ikaw ay na-stroke na, prone ka sa second stroke. And of course, tuturuan natin siya ng swallowing therapy, speech therapy. Of course, paiinumin natin ng tubig para to treat dehydration. Paiinumin natin sila ng warm water before sila matulog para hindi magkaroon ng stroke again o kaya bago maliguan sila, painumin sila ng 1 glass of warm water. Of course, para matanggal ang mga pain, acupuncture is the best treatment. Nakakatulong ang acupuncture para yung mga muscles and nerves mo maibalik sa function. At last but not the least, yung tinatawag nating grounding, yung negative electrons na maa-absorb natin sa lupa. Nakaka-decrease ito ng inflammation sa katawan, kaya nakaka-recover tayo. Okay, so paano nakakatulong ang juicing for stroke patients? Okay. Siyempre, kapag ikaw ay na-stroke, sigurado madaming ibibigay na gamot sa'yo. Una, ititreat yung blood pressure mo, tapos ititreat yung constipation mo. Ang dami ititreat sa'yo, so sangkatutak na gamot ang iinumin mo. Tandaan natin, pag ang isang pasyente ay na-stroke, isa lang ang meaning nito, meron kang isang toxic colon. Pag toxic ang yung colon, maraming bara. Babara sa arteries, babara sa ating brain, sa ibang parte ng ating mga organs. Ang ginagawa ng juicing therapy, dahil nga ito ay superfood, nakakakuha tayo ng maraming nutrients
phytochemicals na mabilis nating maa-absorb, makakapag-repair ng mga damaged cells. Especially ang brain cells natin na hindi mo na kailangan na it will take 6 to 8 hours to digest your food. Ito, in 1 to 2 hours, absorbed, digested. Kaya nakakapag-repair na agad ng mga brain damage ito. At the same time, in just 1 or 2 hours, flash na agad yung mga toxins na meron ka sa colon mo. Matatanggal na yung mga fatty deposits mo, mga bara-bara, mga mucoid plaque mo, para magkaroon ka ng good circulation. So, ang juicing therapy is really, really highly recommended para ma-regenerate ang brain cells mo, yung mga nasisira dahil sa pag-inom mo ng mga gamot-gamot, sinisira ang mga blood vessels mo. Ito ay nire-report ng juicing therapy. Okay. So Ate Mirna, syempre, di mawawala sa tanong ko ang benefit naman ng hydrocolonics for stroke patients. Unang-unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng stroke ay bara. Ang hydrocolonics ay isang machine, parang isang labatiba. Ito ay 5 gallons of water ang ipanglilinis sa iyong colon upang yung entire colon mo ay malinis, matanggal ang mga acids, matanggal ang mga fatty deposits, mga cholesterol, mga undigested foods. Yan ay kanyang lilinisin entirely. Ang sanhi ng stroke ay bara sa arteries o lumalapot na dugo na hindi makadaloy papunta sa ating brain. So, pag natanggal ang bara, nagkakaroon ng blood flow, magkakaroon ng oxygen supply. So, definitely, stroke is prevented.